aking mga minamahal na taga-subaybay, lalo na po sa aking mga minamahal na subscriber, brother and sister. Ngayong hapon, ito na po yung panahon na ipipresent ko po ngayon, ikukontin ko po yung ginawa kong design na tatawagin po nating dam site tracing. Dump Site Tourism Part 2. Yung nangyayari na-observan ko yung mga basura minsan, doon sa basurahan na mismo sa site, nakakalat na yung mga hindi pa kinabangan, yung mga pumnay, kung ano-ano mga hindi na-recycle, nakakalat lang. Ngayon, dito na natin dadalhin yun. Mula dito sa gradation, kung may mga ano doon, dito natin dadalhin para yung mga dapat sunugin na dyan. Ano ba pakinabang pala dyan? Siyempre yung mga abo niyan, ang ginagawa ng iba, hinahalo sa simento. Hinahalo sa fertilizer din yung abo. Kaya may pakinabang pa rin tayo dyan. Nga na yan, hindi nga banta yan sa kalikasan na natin, sa ozone layer, kasi nga, napipilter na yung usok na lumalabas doon sa tambutso. O yan po, itong katabi ng ano nito, ng incinerator, magdi-design po tayo dyan ng mini forest. Ayan, mini forest po yan po. Yan, katabi po yan, katabi. Ano po ang purpose niyan, ng mini forest? Siyempre, para kahit paano, kaya itinabi ko yan dyan sa incinerator. Pag lumaki kasi mga puno dyan na pwede natin atin, ano mga puno na mabilis lumaki? Nara, mahogany, yung ipil, malalaki po yan. Tapos yung mga Gemellina, malalaki pang puno yan. Pag lumaki po yan, at yung taas ng tambutso ng medyo lagpasan nila yon, nakakatulong uli yon para ma-absorb po yung carbon dioxide. Carbon dioxide is a chemical compound with the chemical formula CO. It is made up of molecules that each have one carbon atom. Covalently double bonded to two oxygen atoms, it is found in the gas state at room temperature and at normally encountered concentrations it is odorless. Naintindihan niyo po mga brother sister? Yan po ang purpose ng kaya nag-design ako dyan ng mini forest. Yan. Ano rin ang isa pang pakinabang dyan? Siyempre, pag naman, kasi dam site tourism na pag namasal dyan yung mga turista, local man o foreigner, siyempre aamis sila dyan. May gubat dito Pati yung mga ibon natin, siyempre andyan yan, basurahan nga yan, pero yung ibon dyan, buhay na buhay sila kasi may mini forest dyan. Yan naman, ang laki siguro niyan, more or less, siguro kung maluwag tong lupa na pag isa sa katuparan nito, mga 1 hectares man lang yung mini forest na. Kasi pakinabang naman natin yun na yung mga hayop dyan, may tirahan sila, na dyan na sila titira. At ang pangalawang pan dyan, protection din siyempre sa hangin at saka sa baha. At pangatlo, yung usok na ma-absorb ng mga puno dyan sa katabi ng incinerator, ang laking tulong po. Yung carbon dioxide talagang hindi na mapupunta sa hangin o sa sa ozone layer. Ano pa? Ito naman po, design nyo ito po yung lagoon fish pond. Ayan. Kasi nga, kaya nalagyan natin yan. Kasi nga, pasyalan po ito mga brothers. Basurahan siya na pasyalan siya, kaya nga dam site tourism Maglalagyan tayo ng design ng dyan, mga lagoon. Siyempre, papakawalan natin ng mga isda yan, lalo na koy, magandang tingnan, para malinis. Yan, yan po. Kakaragdagang design, kakaganda lang po ng natin yan, facility. Ano pa po? Maglalagay din po tayo dyan ng botanical garden. Medyo, sabi ko doon sa nag-drawing, hatiin mo. Yung kalahati, botanical, yung kalahati naman, vegetable garden. Kasi lalagyan natin ng mga bulaklak dyan, yung mga ornamental. Halimbawa, mga orchids. Kung ano maganda, mga rose. Halimbawa, yung namasal dyan, gusto niyang bumili, pwedeng bintahan ng magiging katiwala dyan. Gulay. Yung kalahati, vegetable garden, pwede rin po tayo. Kasi nga, tourism yan Ambag natin din sa kalikasan, kaya magtatanim po tayo ng mga gulay at saka bulaklak. Yung gagamitin po nating organic fertilizer dito, sa gagawin nating mga botanical garden at saka vegetable garden, manggagaling na dito. Dito sa ma-decompose nating mga dahon, mga sanga, or mga puno ng saging, dito natin kukunin yan. Yan ang pakinabang po natin, ang ilagay nating design dito. Ano pa? Siyempre may parking po yan. Siyempre pag ang gagawin dyan, kung halimbawa medyo pila-pila, ano po kalsada? Ito po yung pinaka-main road dyan Ito po yung entrance niya. Ito ba natin, sister? Kape muna tayo para sister. Wow, ang sarap ng kape.
Ayan po yung cookies, mga brother sister, pakita. Pidyoris muna tayo. Dapat ito, boko at saka saging sana baringhoy. Wala na tayong time. Ito na lang ako, marami ng biscuit doon. Sarap ng kape ko, para ka rin nagkape sa Starbucks. Ngayon ba yung baso ko, brother sister? Baso nga lang, pero Starbucks. Hindi lang po ako na, ayan po. Hindi naman ako nagkakape sa Starbucks, baso lang. Ito yung pinaka-instant, tuloy ako mga brother sister. Ito yung pinaka-menu dyan. Pagpasok ng mga bisita, o yung truck na magdadala dito sa mga facility, dito po ipapasok. Halimbawa, medyo mayroon pa nakaparada dito sa mga facility, dito muna sa parking, malaki naman po itong parking. Siguro itong parking dito, pwede natin gawin ito mga kalating hektarya. Andyan na rin yung ipaparking dyan, yung mga bisita natin, mga turista, punta ka dyan, dito yan, nakaparking na dyan. Tapos dito nang ikot niyan. Halimbawa naman, kung ikaw ay mamamasyal, pwede ka lang maglakad kasi maliit lang naman ito. Pwede ka maglakad dyan para maikot mo yung buong facility. Pwede ka kasing ano dyan. Pwede ka mag-observe dyan eh. Halimbawa, titignan mo to. Kaya pwede yan. Nga lang, siyempre, kung medyo hindi ka sanay maglakad, siyempre medyo malaki kasi ito nga pala, siguro ito, imaginary ko ito, mga para isa katuparan natin ito ng maayos. Siguro, pinakamaliit, pwede siguro mga 10 hectares po ito mga brother and sister. 10 hectares. Kasi, para malaki talaga. Itong lahat ng ito, mailagay natin lahat. Kasi pwede ka pa magdagdag pala dito mga brother and sister eh. Kasi ang iisip ko dito, kulang pa nga ito. Kung malaki kasi yung lote, yung mga hospital waste, lalagyan na rin natin dito. Kasi masilan po yung mga, ito nga pala, ito sa mga, nanonood sa akin. Masilan po ang hospital waste. Ano po yun? Hazardous po yun. Kaya kailangan, mayroon talaga pa yun. Isa pa yun, yung mga hospital waste tulad po yung mga yung mga eringgilya, mga karayom. Pwede na po dito dalhin yun eh. Pwede na po sunugin yun eh. Kasi yung tunaw po yun, kahit yung mga karayom, gaano lang. Ay balita ko, nang nagkwento sa akin yung isang kaibigan ko na kapag-observe sa doon sa incinerator, nagdadala sila ng basura, truck. Pati nga ba itong mga Francis tunaw eh. Ganun kainit itong incinerator. Wow! Eh doon, kung yun nga, yung mga eringgilya na ginamit sa ospital, hindi na natin problema. Kasi sa ngayon yan, binabaon lang yan mga brother and sister eh. Dito na natin yan susunugin. Yung mga panaman, kung ano naman yun, kung mga nabubulok, dito na yun sa may Puso Negro. Walang amoy po ito, brother and sister. Pag namasyal po kayo dito, sa katuparan nito, ito po yung basurahan na ipagmamalaki natin sa bubundo na wala pong baho. Yan. Ikaw muna tayo kami, mga brother and sister. Ayan po mga brother and sister. Dito, sana kaya nakikiusap po ako, i-share nyo po. Kuha nyo doon sa iba. Para pag-asa natin dito, kasi problema na po natin eh, sa totoo lang. Dito nang naisip ko nun, ano kayo maambag ko? Pag, unang-una siyempre, yung advocacy po natin, kalikasan, ano kayo maambag natin? Kasi sa totoo lang, lalo dito po sa atin yung basura, minsan nangyayari sa akin yun eh, may basura ka. Eh hindi man consistent po yung pagbulit ka ng basura, minsan wala kang magawa, lalo yung sa tabing creek. Doon lang nila tinatapon. Sa totoo lang, nakukonsensya ka rin, masama din sa loob mo na magtapon ka doon sa ilog o kaya sa creek kasi nga, babalik din sa iyo yun eh. Wala kang magawa nga lang, kasi doon sa bahay matamba, yung iba, kung may lugar, sinusunog nila. Yung iba tinatapon. Bakit ginagawa ng tao yun? Na sa totoo lang, labang sa kalooban mo. Wala kang magawa, wala kang nakukulikta. Ay kisa yung bahay mong bumaho, matambak doon sa bahay, tama ako mali. Brother sister, kayo siguro mag-agree kayo dyan. Kaya ito na pong sagot. Ito po, wala pong maano dito, yung wala pong matatambak na basura. Nga lang ang kasunod nito, saka ko naman i-discuss, yung paano mag-segregate ng basura.